Bejeros, di ba kayong makifiesta? Hindi lang para makikain ha. Mainit pa eh. Sabi niya, tikman ko na eh. Para rin makisaya sa sigla ng kultura. Pag nanggigigil na ako dito, nanay ah. Baka makagat mo yan. Dito. At maging bahagi ng kanilang makulay na istorya. Yung simbolo po ng paglulupak, ito po yung simbolo ng kahirapan. Ay, tama, tama. At yung pagmamahal din ba? So, labor of love. Talagang feeling belong. Tiyak hindi ka nag-iisa. Sinama ko talaga yung sarili kong kabayo, which is bike at ang tawag ko dyan, kabaykyo. Kabaykyo. Siguradong welcome ka sa probinsya ng Quezon. White Sand Beach sa probinsya ng Quezon? Meron? Abay, oo naman, Bijeros. Kailangan lang dayuhin yan sa isla ng Humalig. Hoy, so nandito tayo ngayon sa Alab Beach. Apparently, bawal lumagpas sa buoy dahil may mga sharks. I'm just kidding. Hindi natin palalampasin ang ganitong kagandang dagat, syempre. Legit na Pinoy habit ang maghain ng pagkain sa mga bisita. Ang pa-welcome ng mga taga-Lucena sa Quezon, pansit na tamis anghang para sa lahat ng Ferzon. Ito ang kanilang bersyon ng pansit chami. Noodles pa lang daw, talaga namang ramdam na raw ang umami. Hango sa dalawang salitang inchik ang mami. Cha na ang ibig sabihin ay stir fry at mi naman para sa noodles. Ay, so po yung chami masarap na. Ang ipinagmamalaki nilang pansit, pinaglalabanan na rin tuwing pista ng lungsod. Aba, mukhang maraming chami dyan ah. Isa sa inaabangang ganap ang pabilisang kumain ng chami. Meron silang 4 bowls of very yummy chami. Ready ba kayo? Yes. Sure? Yes,3, ready. 2, gusto ko lang malaman, no? 1! Hindi sila kumain ng isang linggo. Tingnan natin kung tatawa sila, magbo-burp, lalabas yung chami mula sa kanilang ilong. Tingnan natin kung sila ay... Oo. Sometimes kasi malalaman natin kung sila ay Japanese eater pagdating sa pagkain ng noodles. Mga Hapon kasi... You have less than 1 minute to go, 30 seconds to go, ladies and gentlemen, wrap it up. Five, 4, 3, 2, 1, balls down! Tignan natin ha. 2 bowls dito si Kuya. 1 bowl, 1 bowl, 1 bowl. Oh my God! Wait lang! Kaya mo pang tumahol? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Hindi na. Mukhang meron tayong clear winner. Meron ka bang ginawa para paghandaan tong chami game na to? Wala po. Wala. Wala po. Wala. Whatsoever, wala. Kumain ka ba kanina? Kumain din. Opo. Mahilig ka kumain. Nasasarapan ka sa chami ng Lucena. Opo. Siyempre. Na. Kakain ka pa mamaya. Baka po. Ganun po kasarap ang chami ng Lucena. Palakpakan po natin lahat ito. Sa
Sa pagdayo sa Lucena, pagiging chummy-chummy is the key. Dahil ang pagiging friendly, natural sa mga lokal dito. Katunayan, tuwing Pahiyas Festival, pwede kang magbahay-bahay at kung minsan may papiging pa. Isa pa sa dinarayo rito ang mga gayak ng kabahayan. At ang mga nakasabit na makulay na dahon na yan, nakakain yan ha. Ang tawag dyan, keeping. Sumisimbolo sa masaganang ani ng bayan ang paggawa nila ng keeping. Kaya ito ang pangunahin nilang gamit sa dekorasyon tuwing selebrasyon ng kanilang fiesta. It's gonna be a wild adventure, biyeheros! Dahil ang mga kasama natin sa biyahe ngayon, isang poging little biyahero. At ang energy niya, ibang level. Talagang mapapa-roar tayo sa pagka-wild niya, biyeheros. Presenting, Leon Arellano! Bago ang quality time namin ni Leon, para maging biyahilo-free, I got you, anak. Meron tayong Bonamin para sa buong pamilya. Nariyan ang Bonamin para kay mommy and daddy. And may Bonamin chewables din For kids 5 years old and above like me. Take 1 hour bago bumiyahe para ma-enjoy ang stress-free kontra-biyahilong trip with the whole family. Dahil ang Bonamin chewables ay nagbibigay ng up to 24-hour relief sa pagsusuka due to motion sickness, na common lalo na sa mga bata. With Bonamin, happy family trip pag biyahilo-free! You up for an adventure, anak? Yes, Papa, let's go. Alright, Biheros, syempre, safety first. Kaya kailangan nakasuot ng tamang gears ang inyong mga anak before any activity. Di ba, Leon? Leon? I'm ready. This is going to be fun. Sama kayo. Sa biyahe ko. Dito sa Rizal, maliban sa buggy ride, meron ding iba't ibang activities para sa mga bata. Kahit anong adventure pa yan, game palagi si Leon dyan. At syempre, siguradong magiging happy family trip pag biyahilo-free with Bonamin chewables. Available in all leading drugstores nationwide. Let's do this again, Papa. Anything for you, anak. May isang isla sa Quezon na talaga namang daw nakahuhumaling. Yan ang Humalig. Isang tahimik na isla na may gandang nakakakilig. Sasakay tayo ng bangka. Ang final destination natin ay Humalig Island, which is a 5 to 6 hour boat ride. Kaya niyo ba yan? Only one way to find out. May iba't ibang beach na pwedeng puntahan sa Humalig. May beach na perfect for sunset. May beach din na parang nagiging disyerto kapag low tide. Kaya naman pala talagang nakaka-inlove ang islang ito. Pero kahit ang mga hindi naniniwala sa forever, bumibisita rin dito. Isa kasi sa nagiging atraksyon ngayon sa Humalig ang punong ito na nag-iisa lang sa gitna ng isla. Kaya ang tawag nila, puno ng walang forever. Pero kahit na mag-isa lang, ang puno hindi naman daw napapag-isa. Palagi raw kasing may mga turista na bumibisita para umawra.
Sa unang beach pa lang, seafood na agad ang nag-aabang. Buena mano na riyan ang surahan o unicorn fish. Mapainihaw o steam man ang luto sa surahan. Talaga namang mapapakamay sa pagkain. Hindi na siguro ako paulit-ulit kapag fini-feature namin different types of seafood dahil nandito tayo ngayon sa tapat ng beach, di ba? Pero okay lang dahil ang mga notables dito ay lobster, meron kang pusit or octopus actually. Ito ay, hindi to tilapia, no? Ano yan? Bukawin. May isang malaki silang isda na sabi nga ng aming cameraman, hindi umiitim dahil sa sunblock. Pero yung abundant daw talaga dito sa kanila ay ang unicorn fish or yung surahan. Tayo. Ano? Tamis? Ang ating next stop, ang Salibungot Beach. Dito raw madalas tumambay ang mga biyero para mag-abang ng paglubog ng araw. This is probably one of the hardest types of sand na maglalakad ako. Yung bumabaon, yung hindi ako makahanap ng matigas na buhangin. Pero I guess that's part of the charm. It's still fairly untouched. Hindi naman untouched. May nakatira ng tao eh. But hey, astig eh. Galing, nakakatuwa. Yeah, as usual, we're trying to look for the best spots to experience sunsets. And I guess dito lulubog yung araw. And I guess dito maganda manood ng sunset. Malayo man ang humaling, sulit naman ang punta. Pansamantalang makakatakas dahil sa probinsya feels ng isla. Yung mga beaches na pwede niyong puntahan may different character. Kinilig ulit ako. Posibleng maging home away from home ang Quezon para sa mga bihero dahil madali lang makarating sa probinsyang ito. Isa lang ang Lucena sa mga lugar sa Quezon na pwedeng marating mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Magandang pumunta sa Quezon lalo na kapag tag-init dahil kabi-kabila ang makukulay na pista. Isa na riyan ang Pahiyas Festival, ang kilalang selebrasyon ng pista ni San Isidro Labrador. Ika nga nila, yanong kulay at yanong ganda ang fiesta nila. At kung minsan, kahit ang mga alaga nilang hayop, abay, nakapustura rin. At kapag fiesta, syempre may kainan. Sa Calle Budin, hile-hilerang tindahan ng mga sari-saring pampasalubong mula Quezon. Pero sa Calle Budin, ano kaya ang pinakamasarap na bilihin ng pagkain? Ang mag-asawang sina Nanay Chaving at Tatay Puling, mahigit 5 dekada nang gumagawa ng sikat nilang pagkain, ang budin. Okay, alam mo, swerte tayo dito dahil nga hindi nagagawa to ng normal customer. Siyempre, nakikita rin nila doon na sa mismong store ng Chaving's Budin. Yan. Pero ito, bagong luto. Alam mo naman na, kahit ano naman bagong luto, napakasarap eh. Ito, galing pa talaga mula sa Pugon. Tay, patikim ha. Ubusin niya. Huwag naman, Tay. Kailangan ko pakita sa'yo. Hindi ako nakakain. Ako lang po. Iba rin to. Ito na uuwi. Huh? Hindi, loko lang. Pagka na yung bibiling gusto yung hindi ka na nakain. Ikaw. Loko lang po, loko lang po. Galing. Ayos. Since 1974. Bang original.
budin ni Nanay Chabing. At Tatay Puling ang secret to success ng mag-asawa. Minukmuk naman ang nagsimula ng love story ng mag-asawang sina Nanay Betty at Tatay Isko. Pati po sinasabi po nila nung unang panahon, yung simbolo po ng paglulupak, ito po yung simbolo ng kahirapan. At, Tama. At yung pagmamahal din ba? So, labor of love. So, pinapakita po ng lalaki yan sa babae. Noong kapanahunan daw nila, minukmuk ang hinahain ng mga lalaki sa magulang ng babae kung gusto nilang manligaw. Mukmukan ang tawag sa paggawa ng minukmuk. Sinusubok daw nito ang tiyaga at lakas ng braso at mga kamay ng sino mang gagawa. Mula sa pagbunot, pagbabalat, paglilinis, hanggang sa pagluluto ng kamoting kahoy. Susubukin daw nito ang pasensya at katatagan mo para sa pag-ibig, di ba? Pero paano yung nagsimula yun? Ano po yung nakita nyo kay nanay? Hindi yung kagandahan niya. Nagandahan din man ako. So paano po nagsimula yung ligawan? Sa mga sayawan yun. Sayawan. Nung unang sayawan, ganito ko lang kay Bibalag. Doon nagpapakipangit sa mga doon nagpapakakilala. Paano po kayo lumapit sa kanya? Aba, di lumapit ako at sasayaw ko. Tapos ano po ba yung first name ni nanay? Ang kay Betty. Betty. So lumapit po kayo. Ano po sinabi nyo? Pwede pa tayo magkapersayaw. Pumayag naman. Pumayag naman po. Kasi habang nagsasayaw kayo, ako nga pala si Betty. Ako nga pala. Sino ba sabi? Ako yung tinitisip ko. Si Betty. So nagsimula po sa sayaw, nauwi po sa bukbukan. Nililigawan niya matanda, magulang ko. Pero sabi nyo, kasama po ito sa ligaw stage. No. So, nagsabay na po ba kayong naglupak? Ano, pa kami nagliligawan muna. Gumano-algal ka. Katipantay. Ang matyaga nilang pagmumukmukan noon, matibay pa rin magpahanggang ngayon. Yun. Nalo to. Since 1940. Iba talaga pag labor of love. Ang pagmamahal na yan, naipakita rin ng mga taga Quezon sa paborito nilang pansit. Kahit na ang paraan ng pagkain ito, hindi pangkaraniwan. Hindi kasi gumagamit ng kutsara at tinidor at hindi rin nagkakamay. Ang pagkain ito, pahabhab. Ang bestseller po, Pansit Tabab. The best. Siya yung laging binibig namin. Laging hinahalam ng mga estudyante. Si Josephine, pihi mo sa lokban. Isa na lang kasi siya sa nagtitinda ng pansit habhab gamit ang sidecar. Okay, salamat. So, ito talaga yung bestseller niya. Oo. Walang halong arte ang pagkain. Ganon din sa pagluluto. Igigisa lang ang sibuyas, sayote, carrots at ang baboy. Lagyan ng toyo at ang bidang sangkap, ang pansit habhab noodles. Ilalagay sa dahon ng saging at saka kakainin ng pahabhab. Saan po yung ronda nyo? Dito lang po. Kanto-kanto, natigil ako. Bawa kanto dito. Yan, dyan. Okay. Tapos ay dito sa school. Siyempre, Yan. mabili yan. Pag sigaw ko na, nalabas na sila. Meron po ba kayo? Turotot po ba yun? O Wala, boses ko lang. Ano po yung sinisigaw nyo? Ay, nakakahiya. Okay po. Ano po yung sinisigaw nyo? Hindi, marami. Napya, pasip manay! Hindi na stall. Baka naman restaurant na po yung itatayo. Hindi, ayoko ng ganito. Ayaw niyo po na gano'n. Bakit po? Mas gusto ko ganito to. Hanggat kaya ko, magtutulak ako ng ganito. Bukod sa pansit habhab, kilala rin ang probinsya ng Quezon sa mga produktong may niyog dahil sagana ang niyog sa kanila. Isang festival pa ang nabuo nila, ang Niyog-Yugan Festival. Ipinagdiriwang ito ng buong probinsya para ipagmalaki ang mga ani nilang niyog.
ang Tree of Life na niyog. Damang-dama rin sa bayan ng Ginyangan. No look. No look pass! Parang hindi ako nagbubuhat ah. Bakal ba ito? Challenging. Kahit ang mga parte ng puno na walang buhay, nabibigyan daw nila ng buhay. Nay, paano ba to? Tama po ba? Baliktad o? Hindi, dito. Dito po yan. Si Nanay Juliana Malaferi na binigyang buhay ang mga patay na dahon na ito. Kabuhayan na niya ang paggawa ng walis tingting. Kaya eksperto na siya sa pagkakayas. Hinihiwa niyo po yung kada... ganito. Yung, gayon. Importante po yung meron ko kayo. Oo, may ano po bang- sapin. Sapin. Oo, ito. Buwan ng papagay. Oo. Para mas maganda po, mas mahaba. Oo, yan. Hindi na At hindi puputol. sira. Oo, yan, oo. Masubukan nga. Wala na po akong dugo. Oo, yan, ganyan. Oo. Wala na akong maramdaman. Sige. Wala na pong circulation ng dugo ko. Ay, ito ngay mas mahigpit di Mas yan mahigpit ba? Okay. sige. Okay po. Ikaw na, pag ano. Sige po. Ito. Ano ba Kaya to? ka magsimula sa ginawaan ko. Ito. Yan? Ilagay mo dyan sa may tuhod mo at nang maganda ang tayo. Ipatong mo sa pagpaganari. Yung gawa ko baga. Ipapatong ko sa tuhod ko para maganda ang tayo. Sige. Alam mo, mapaama. Ganari. Yan. Tapos nun, ito po yung ginagamit. Pag ganyan. Tutuunan mo. Sige, diretso. Para saan pa po ito? Para hindi ka mahiwa. Para hindi ako mahiwa, Oo. so- Pagka walang ganyan, mahihiwa ka niyan. Ayan. Yan. Sige. Diretso. Yan. Pag ganyan po. Oo. Ito, hawakin ko po ang ganyan. Oo. Yan, tuunan mo papaganyan. Pwede ka, Malinis. Subukan ko po ito. Isa pa. po. Pag yun inaan mo, bago ka, matututo ka na Oo, niya. nga po. Dito na po ako titira. Sige nga, at nang marami ditong kayasin. Kayasin? Kayasin ang tawag dyan. Kayasin ang tawag dyan. Palapa. Palapa, opo. Taas naman ang iyong Mataas. bira. Di na po tulo. Wala na. Pwede. Pangtingan ko na lang po ito, Pwede. Ang bawat hibla ng walis tingting, talaga namang dugot pawis. Hoy, nanggigigil na ako dito, nanay, ah. Baka makagat mo yan. Hindi po. Makakagat pa ako ng antik. Ang dami antik dito, eh. Sa 30 years, pili ko bibilis din ako after how many years, Oo no? naman. Kapag marami na ang nakayas, susukatin na ito, saka bibigkisin o itatali ng sama-sama. Kung anong tiyaga ang kailangan para makabuo ng isang walis tingting, ganun din naman daw karaming tiyaga ang kakailanganin para maikot ang lahat ng waterfalls sa Ginyangan. Ang mga talon kasi dito, mahigit 40. Ang dami naman, 40 talaga. Ito ang Banot Falls at isa sa pinakasikat na falls ng bayan. Actually, pagdating pa lang natin dito, parang pwede to. I mean, we've had our fair share of, waterfall featuring, and this is actually one of the really nice ones. Kapag maganda yung sikat ng araw, nakikita natin yung magandang visibility ng falls. Yung tubig niya kasi ay hindi masyadong deep. So, yung lupa pa ay light. So, pleasing to the eyes. Not only that, yung rock formation na dinadaanan ng tubig ay medyo picturesque din siya. There's a cave, so there's another chance of, I guess, another element to the waterfalls para lang ma-shoot at ma-post sa social media. May 20 minutes na lalakarin bago marating ang falls. Pero sa mga not into walking,
pwedeng pumunta sa kanilang ATV. Ride in style! Okay yung ATV if that's an option. Pero okay din yung trek. And sometimes, people prefer trekking. It's not just more cost efficient, but it's also like, it's a more fulfilling experience dahil ito yung reward after your 20-minute trek. Ang mahigit 40 falls sa kanilang bayan, isang tao lang daw ang nakadiskubre. Ang senior high school teacher na si Erwin. Paano nga ba maghanap ng falls? Sa direksyon ng hangin? Moisture ng lupa? O sa tunog ng kalikasan? Samahan nga natin si Erwin. Balita ko kasi may bago siyang discovery. Kahit ako nagulat na within the vicinity ng town proper ng Ginangan ay may nag-exist na waterfalls. Paano ba makahanap ng falls? Bali, tanong-tanong lang po sa barangay. Tatanong ka sa barangay? Tatanong lang po sa barangay. Or yung mga locals po dun sa barangay po. Especially pag may nakita po ako na may mga malalaking tubig sa tabing kalsada po. May pinanggagalingan yung tubig. May pinanggagalingan. So nakatanong-tanong po ako. Ayan. Ito yung indicator ko minsan, madalas, na kapag may ganitong ilog or sapa, ito yung palatandaan ko na possible may talon sa taas nito. So ito yung susugin natin pataas para malaman kung talagang may talon nga dito. Pag nakakarinig na ako sir na parang medyo may lagaslas na, yun na. Narinig mo nga naman eh, no? Kahit na a few hundred meters, no? Matapos ang 30 minuto ng paglalakad, falls confirmed. Wow! Wow, lamig! Wow! Kung extremely adventurous, gaya ni Erwin, paalala ng biyeheros, kailangan pa rin ng sapat na pag-iingat sa pag-explore ng mga bagong lugar. Kung paghahanap lang din naman ng bago, sa Candelaria, Quezon, makabagong tradisyon ang ginagawa tuwing selebrasyon ng kanilang pista. Bukod kasi sa makukulay na street dancing, ang ipinaparada sa prosesyon, hindi ang imahe ng Inang Birhen, kundi tunay na tao na gumaganap bilang Mama Mary. Sa ganitong paraan daw kasi, mas nabibigyan buhay nila at naipapaalala ang mga turo at gawa ng kanilang patron na si Nuestra Señora de Candelaria. Kung nabighani sa ganda ng mga gumaganap bilang Mama Mary, mabibighani rin kay Dolores Dolores Quezon. Katulad na lang ng pagkabighani rito ng isa sa kinikilalang leading man sa mga pelikula. Ang komedyanteng si Empoy Marquez. Napamahal na raw siya sa Dolores at itinuturing niya raw itong second home. Kapag nagawi raw dito, masasaksihan ng karera na literal na papasok sa butas ang hirap. Sa halip kasi ng pabilisan, paramihang ma-shoot sa butas ang labanan. Akala nila madali. Pero pagka nandun na sila sa moment na sila na nakasakay, kabayo man yan o bisikleta, medyo manginginig ka talaga. Tsaka kakaduling. Unang tingin pa lang, ramdam mo ng pahirapan. Kaya namin ni Empoy ang karera nito. Yabag pa lang ng aking mga kabayo, akalain nyo ng action star, biyeros. Ang kaso, hindi ko naman na-shoot. Hehe. Kung hindi naman game sa pagkarera gamit ang kabayo, may bersyon naman na gamit ang bisikleta. First time ko at hindi ko naman talaga na-try yung kabayo. Pero may sariling kabayo. Kaya sinama ko talaga yung sarili kong kabayo, which is bike at ang tawag ko dyan, kabaykyo. Kabaykyo? Nakakaduling. Oo. Nakakaduling. Pero, parang challenging to the point na gusto mong ulit-ulitin. I Yes, think yun yung maganda dun eh. Hanggat di mo na pe-perfect, parang hindi ka titigil eh. Susunod, nakakabayo ka na. Next time. Tuwing may okasyon ng Bayan ng Dolores, bida ang Juego de Anillo. Napakaraming taon tong nakikita. Bawat taon,
na meron ito, pinupuntahan ko, pinanonood ko at isang napakasayang selebrasyon ito ng mga tao. Sa larong ito, may puntos at premyo ang kada mapapasukang butas. Kung minsan pang araw, ang premyo umaabot ng 10,000. Ang Juego de Anillo, parte ng tradisyon at kinalakhan ng mga taga Dolores. Pero ang falls na ito, hindi rin nila nakagisnan. Dahil dati itong ilog. Naging talon lang daw ang ilog nang tumamang isang malakas na bagyo. Mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Lagnas River. At last 2022, dahil sa Bagyong Paeng, kaya ngayon nagkaroon ng beautiful disaster. Dahil ang part na yon ay nagkaroon ng falls. Dahil sa Bagyong Paeng. So tinawag nilang Paeng Falls. Now, isa sa mga, I guess, advantages ng area na to, or tourist destination na to ay very accessible. Yung van namin ay just a few steps away, malapit sa bayan at swimmable. So subukan natin kung gaano ka babaw or gaano ka kalalim yung Paeng Falls. Yaman ng kalikasan nila rito, no? Pero ang pinakatatagong yaman daw talaga nila rito sa Dolores, makikita sa gitna ng gubat. Dito raw kasi makikita ang isang lawang na sa 23 hektarya ang lawak. Ang lawa, halos perfect circle ang hugis na nabuo dahil sa isang volcanic activity. Gunaw Lake ang tawag nila rito at ang bulong-bulungan, may mga kwento raw ang lawang ito. Pero ang totoo niyan, mga residente ang may nakukuha sa Gunaw Lake. Sagana kasi ang lawa sa maliliit na hipon. Kaya ang mga taga Dolores, may mga putahing ginagawa mula rito. Ay, excuse me po, Nay. Ay, meron po akong hinahanap. Sinasabi po nila na meron daw akong mabibiling parang nilutong hipon na galing sa Gunaw Lake. Oh, meron. Ako meron, oh. Ano pong tawag sa ano? Dinayong hipon. Dinayong Yes. hipon. Magkano po yung bentahan nyo? 20 lang. Isang ganan, 20. Isang ganyan, 20. Yes. Alam mo, Nay, meron akong naisip. Oh. Ganito na lang po. Bibigyan ko kayo ng off day. Ako mismo yung magbebenta nito dahil alam kong mabenta to eh. Tutulungan ko kayong ibenta yan. Okay lang po ba? Abay, siyempre, okay na okay yan. Oh. Makaka-rest ako. Ako bahala sa'yo. Okay. Pero isa yung pwede kong i-take home. Kung mabenta ko lahat. Pwede po yan? Oo. Sige, Nay. Kailangan may bebenta mo lahat. Asik deal. Deal. Tapos iririmus mo sa akin ang pinagbilan, ha? Ay naman, syempre siya. Ibibigay ko lahat sa'yo. Okay. Konting warm up, ready ng tindero of the day. Bili na po kayo. Ano po ito? Ito, 40 pesos lang. Masarap po ito? Yan, nako. Galing po yan sa Gunaw Lake. Napaka-fresh po yung pagluluto niyan. Ilan po kukunin nyo? Tatlo. So, 40, 40, 40. Ilan po yun? 120. 500. Salamat po. Bait talaga ng mga customers dito. Ang laki ng kinita ko. Ay, good morning po. Yeah, buy lemon. Lemon po, lemon po. Ay, Lemon gusto po. ka ano dito? What's that, baby? Yan po, 40 din. Opo, opo. Ang guwapo mo na tindero din eh. Nay, dahil gwapo po ako, ito po, libre na po yan. Okay lang po, libre na po yan, Nay. Alright, salamat po. Opo, Isa nito. 40, 40. 40. 120. Perfect! Opo. Ang pogi naman ang tindero dito. Actually, hindi pa nga ako sumasayo. Para mas lumakas yung benta, kailangan sumayaw ng konti. Papa, oy! Hindi tayo dyan. Salamat po! Thank you. Mukhang sumakses na ako ng todo-todo. Siguradong matutuwa nito si Nanay. Nay! Nay! Sold out. Sold out. Hindi dahil sa pagbebenta ko. Dahil, hindi po. Dahil talagang alam nila na masarap po yung luto nyo. So, binenta ko po ng 40, hindi 20. So, kumita na po tayo. Oh. Nay.
Ang pogi kong bestie na si Empoy. Sumakses din kayang maging lokal na rin ng Dolores. May binyagang magaganap dahil dyan. Ang pang-welcome kasi nila rito, paliliguan o binabasa ang mga bisita. Hambuhan kung tawagin nila ang tradisyong ito. It's a belief po na once na nahambuan na po kayo, ay kayo po ay bahagi na po ng kulturang Doloresin na kung saan po ay katuwang na po namin kayo sa pangangalaga dito po sa aming kalikasan. Dahil part of the community na kami ni Empoy, kailangan natin maranasan yan. Actually, ang ilalaman po ng tukil ay ang tubig mula po sa paanan ng Bundok Manaha. Part po ng ritual ay kayo po ibibinyagan namin bilang bahagi po ng mainit na pagtanggap dito po sa bayan ng Dolores at syempre po ang pag-aalay namin ng pagkakaibigan po sa inyong dalawa. Mukhang feeling ko mas dapat na siya yung Maligo. maligo. Dahil parang ikaw talaga, parang ka na anak bro eh. Parang adopted son ng Dolores. Parang ano ang tawag doon, yung lokal ba? Yes, lokal. Yes. Yeah, go ahead sir, paano po ba na mangyari? Sige po sir, dito po kayo. Sorry na. Sir Empoy, pinagkakaloob po namin sa iyo at binabahagi ang bisa at lakas ng kalikasan. Sa ulo. Yun. That's the ritual po, sir. Yung ano po, yung... Okay na po. Okay na po. Second contestant, go. Sige sir. Sir Drew, pinagkakaloob po namin at ibinabahagi sa inyo ang bisa at lakas ng kalikasan. Sir, thank you. You made it, man. Brother, thank you. Hindi ka lang pala simpleng biyahero kapag pumunta sa Quezon. Dahil sa tuwing binabahagi ng mga lokal ang kanilang kultura, tila kasama ka na sa istorya. Dahil gwapo po ako, ito po, libre na po yan. Kahit aling bayan ang bisitahin sa probinsya ng Quezon, isa ang tiyak na may iuwi natin. Baka makagat mo yan. Ang tuwa at saya na mararamdaman mula sa pagiging bahagi ng isang malaking pamilya.